Alright mga ka-good news, may nag-comment dito, tara basahin natin. Pastor, about oneness and Trinity, padiscuss po. Kasi wala akong nakikitang mali sa dalawang classification. Parehas pong tama kung para sa akin. Ikinalilito naman ng marami. Honestly, magandang pag-usapan yan. At totoo, marami talagang nalilito dito. Kaya pag-usapan natin ito calmly, biblically, at simple lang. Una, pareho silang nagsisimula sa iisang Diyos. Alam nyo, dito muna tayong mag-agree. Ang oneness at ang Trinity ay nagsasabing iisa lang ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon." Kaya kung narinig nyo na may nagsasabing, "Pastor, pareho naman silang naniniwala sa one God." Tama po yan. Maganda ang instinct na yan. Pareho nilang gustong igalang ang pagkakaisa ng Diyos. Pangalawa, dito na sila nagkakaiba. Ang tanong ngayon ay hindi na ilan ng Diyos, kundi paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Tignan natin ang bautismo ni Jesus. Sabi sa Matthew chapter 3 verses 16 hanggang 17, nang mabautismohan si Jesus, bumaba ang Espiritu ng Diyos at may tinig mula sa langit na nagsasabing, "Ito ang aking minamahal na anak." Mga ka-good news, simple lang ang nakikita natin. Si Jesus ay nasa tubig, ang Espiritu ay bumaba, at ang Ama ay nagsasalita mula sa langit. Ka-good news, hindi ito isang persona na nagpapalit-palit lang ng role. Hindi ito parang now I'm the Father, now I'm the Son. Makikita natin dito ang sabay-sabay na pagkilos ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. May real distinction, hindi lang pagpapalit ng anyo. Pangatlo, bakit mahalaga ito sa Ebanghelyo? Minsan ang naiisip natin, Pastor, doctrine lang yan. Importante ba talaga? Well, the answer is yes. Dahil may kinalaman ito sa kaligtasan. Sa John chapter 1 verse 1 ang sabi, ang salita ay Diyos. The good news, sa Trinity, ang anak ay Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, pero iisa ang Diyos. Ngayon isipin natin ito. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 ang sabi, may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, si Kristo Jesus. Ka-good news, kung si Jesus at ang Ama ay iisa lang sa persona, kanino siya nananalangin? Kanino siya namamagitan? Kaya dito natin makikita kung bakit mahalaga ang distinction na ipinapakita ng Bible. So bakit sa umpisa parang pareho silang tama? Dahil pareho silang nagsasabing one God. Pero ang mas mahalagang tanong ay paano niya ipinakilala ang kanyang sarili? At dito malinaw ang Bible. The Trinity does not contradict oneness. It explains biblical oneness. So ka-good news, huwag tayong matakot sa mga malalim na katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng misteryo ay kailangan ipilit na ipasok sa ating limitadong unawa. May mga bagay na tinatanggap natin ng may pananampalataya at may pagpapakumbaba. Sabi sa Matthew chapter 28 verse 19, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, tatlong persona, iisang ebanghelyo. What are your thoughts? Pag-usapan natin ng maayos sa comment section.